Isang pinagpalang umaga po mga kamisyon. Narito pong muli ang inyong misyonerong kabitenyo ang maghahatid sa inyo ng ilang talataan mula sa banal na kasulatan. At bago po iyon, kamisyon, nais mo na kitang tanungin, ikaw ba ay isa sa naguguluhan at nawawala ng kapayapaan kapag ganitong kapanahunan, pagpanahon ng Disyembre, panahon ng Kapaskuhan? At isa ka ba sa nawawalan ng kapayapaan dahil doon sa mga nangyayari sa atin pong paligid? Nandyan pa, dumagdag pa yung sinasabi ng DTI na ang 500 piso ay kasya sa pang Noche Buena. Actually, ang 500 piso ay maaring magkasya. Depende lang sa kung ano ang gusto nating kainin at depende sa ilan ang kakain. Subalit hindi yun ang ating pag-aaralan ngayon. Kamisyon, kaibigan, hindi na po bago ang kaguluhan at hindi na rin bago ang kawalan ng kapayapaan sa ganitong panahon. Dahil noong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, binabanggit ng Kabanatang 2, ang talata ay 2 hanggang 5. Ang sabi niya ay ganito, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. So, hindi na po bago, kamisyon, kaibigan, na merong naggulumihanan sa panahon sa mga ganitong panahon o sa panahon ng Kapaskuhan. Nangyari na 'yan nung ipinanganak ang ating Panginoong Kristo dahil dumating yung mga Magi. Pag sinabing Magi, ito yung may kaugnayan doon sa nag-aaral tungkol sa mga bituin. Ano po, nag-aaral, astrologers po 'yan sila. Ano po? So dumating sila at nakita nila yung bituin ng ating Panginoong Kristo. Dumating sila sa Jerusalem and then nagulumihanan si Herodes kasi tinanong nila saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nagulumihanan si Herodes kasi natakot siyang mawalan ng posisyon dahil nga naman ipinanganak ang hari siya ay hari ng mga Hudyo. So kamisyon, kaibigan, kung ikaw ba ay isa doon sa natatakot mawalan ng posisyon? Ikaw ba ay isa sa natatakot na mawalan ng trabaho? Ikaw ba ay isa sa natatakot na walang bago o walang matanggap na regalo ngayong Pasko? Subalit, kaibigan, nais kitang paalalahanan, si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko. Si Kristo ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Kaya nga, ang dala niya sa atin ay kapayapaan. Ganito po ang sinasabi ng Lucas, Kabanatang 2. Ang talata ay 14. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, ang nais po ng Panginoong Hesus, ang nais ng Panginoong Diyos, dalhan tayo ng kapayapaan nung ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang ito po ay magaganap dun sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya lang ang tanong dyan, sino ba yung mga taong kinalulugdan ng ating Panginoong Hesus? Pagbasahin natin ang banal na kasulatan, Kabanatang 11 ng Hebreo, ang talata po ay 6, ay tumutukoy ito doon sa mga taong taglay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya ay ganito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kamisyon, kaibigan, nais kitang paalalahanan na ang diwa ng Kapaskuhan ay hindi sa dami ng regalo na iyong matatanggap at hindi doon sa bongga na handa pagdating ng Noche Buena. Hindi rin naman ito dahil doon sa dekorasyon na ating inilalagay sa ating bahay. Ang mahalaga po ay ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, dumating si Kristo, pinanganak si Kristo upang dalhan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan natin sa Diyos Ama, kapayapaan sa ating sarili, kapayapaan sa kapwa natin tao. Nawa ito po yung ating paghariin at ito po yung atin pong patuloy na pagbubulay-bulayan sa atin pong sarili.
So muli po, mga kamisyon, nais pong ipanalangin kayo ng inyo pong lingkod. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Inyo pong ipinagkaloob sa iyo pong lingkod. Ipinagkaloob mo po, Panginoong Diyos, sa bawat isa. Lord, December 10, 15 days na lang ay darating na po yung December 25 na pinaniniwalaan ng marami, Panginoon, na ito yung araw ng kapanganakan ng aming Panginoon. Subalit, Lord, hindi namin tiyak, Panginoong Diyos, yung araw, pero ang pinakamahalaga sa amin, meron talagang pinanganak na Kristo. At bunsod na to, Panginoong Diyos, ng kapanganakan ng aming Panginoong Sus ay dala ang kapayapaan at hindi namin kailangang maguluhan. Hindi namin kailangang malito. Hindi namin kailangang magdumami ng regalo o magdumami ng handa, lalo na sa panahon ng Noche Buena, dahil ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan sa aming relasyon sa iyo, O Diyos. Masusumpungan dahil tinanggap namin at kinilala namin ang aming Panginoong Sus. Kaya, Panginoon, kung meron man pong naguguluhan sa kanyang kalalagayan, kung meron man pong natatakot mawalan ng posisyon, kung meron man pong mga tao, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay natatakot na hindi makatanggap ng regalo ngayon pong Kapaskuhan. Lord, ang dalangin po ng iyong lingkod, abutin mo, Panginoon, yung mga taong natatakot, yung mga taong nawawalan ng kapayapaan. Dahil, O Diyos, alam po namin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ang aming Panginoong Sus. Dalang kapayapaan sa aming puso, dalang kapayapaan sa aming buhay. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong pagaanin ang buhay ng bawat isa. Lord, dinadalangin din po ng iyong pong lingkod yung mga kababayan po namin, Panginoon, na nasa ibang bansa, na tila baga aligaga na rin sila, Panginoong Diyos, sa pagpapadala. Nawa, Panginoon, pagkalooban mo sila ng kapayapaan. Lord, ganun din po, Panginoon, sa mga nanay na aligaga na sa paghahanda ng mga regalo, ng mga paghahanda ng budget nila, Panginoon, sa mga exchange gift ng kalamang anak. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan. At nawa, Panginoon, patuloy na kapanatagan ang amin pong maranasan at maranasan ng bawat isa sa lahat ng naabot ng devotional Christian vlog na ito, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoong Diyos, na hindi sa dami ng aming tinatangkilik, kundi, O Diyos, dahil sa merong Kristong dumating sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ganyan din, Lord, pagkaluban mo ng kapayapaan yung mga tatay na tila baga napapagod at litong-lito nahihirapan, Panginoon, sa kanilang kalalagayan, sa kanilang paghahanap buhay. Ganon din sa mga kabataan, Panginoon, patuloy po na yung pagkaloob mo sa amin at sa kanilang lahat, Lord, sa aming lahat, Panginoong Diyos, maging sa sino mang pamilya na naabot ng devotional vlog na ito, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng kapayapaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo pong kapurihan, sa iyong karangalan, sa iyong paghahari. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Ama, sa pamamagitan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, sa gabay ni Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po, mga kamisyon, ang inyo pong misyonerong Kabitenyo ang lagi pong nagpapaalala sa inyo, magpasalamat sa Diyos palagi. Huwag niyo pong kaliligtaan at kalilimutang i-follow ang FB page na inyong lingkod, i-like and i-share, at nawa ay patuloy po na mapagpala tayong lahat. Purihin ang ating Panginoon. God bless us all.